Sabi ko kanina, pag yun ang nilagay natin, eh talagang wow, mapurma yung sasakyan. Di mo kalain na luma na. Pag yun... Alright, so ang topic natin ngayon guys ay ang paggamit ng low profile na tires. Mga gulong na pampaporma. Diba? Okay, so ang unang dahilan, unang advantage ay better handling, no? Mas maganda yung handling ng sasakyan kasi manipis ang kanyang sidewall, ibig sabihin mas shorter yung kanyang paglambot kapag ikaw ay nagko-cornering. So mas maganda ang lapat ng iyong gulong doon sa kalsada. Hindi mo ramdam yung rollover ng sasakyan, kaya mas maganda ang kanyang handling. Mas stable yon kapag ikaw ay lumiliko o di kaya nag-overtake. Lalong-lalo na guys pag nandun sa pag nandun ka sa highway, talagang mararamdaman mo na wow, para kang naka-sports car. Ang pangalawang rason ay ang pampaganda ng forma. Siyempre, yung sabi ko kanina, pag yun ang nilagay natin, eh talagang wow, mapurma yung sasakyan. Di mo kalain na luma na. Pag yun ang iyong gulong, parang biglang transformation yung iyong sasakyan dahil sa low profile tire na iyong binili. Alright, ang susunod naman na dahilan ng advantage ng low profile tire ay mas maikli yung kanyang braking distance. Ibig sabihin guys, mas madali kang nakakapag-preno. Ang reason is that mas malapad yung, dahil sa mas malapad yung gulong na yon, mas marami siyang friction contact doon sa kalsada, kaya mas madali siyang nakakapag-preno. Ang susunod naman ay yung pagiging mas ramdam mo yung daan. Ibig sabihin guys, parang mas connected ka doon sa iyong sasakyan, at ang iyong sasakyan mas connected naman doon sa kalsada. So mas maganda yung inyong estimate ng pagmamaneho, mas maganda yung inyong decision making sa pagmamaneho kasi nararamdaman mo kung saan lumalapat yung gulong ng iyong sasakyan. Pero sa limang yon, ang pinaka obvious dahilan kung bakit pinipili ng iba na mag-install ng low profile tires, kadalasan ay 17s tsaka 18s, ay yung pagiging maporma niya guys. Yun lang naman talaga. Hindi lang naman yung kanyang advantage yung ating pag-usapan, pati rin yung kanyang disadvantage. Para sa dulo ay makakapag-desisyon kayo kung kayo ba talaga ay magpapalit nun o hindi. Number 1, kapalit ng pagiging maporma ay ang matagtag na ride. Kahit anong sasakyan guys, basta pagka pinalitan mo ng 17 to 18, dahil sa manipis yung kanyang sidewall, mas matagtag din siya. Ibig sabihin pag may nadaanan siyang mga lubak-lubak, ramdam na ramdam niya yon. At ikaw naman na nariyan syempre na nakasakay, ramdam na ramdam mo rin. Kahit sa bato na kasing laki lang ng iyong hinlalaki, talagang mararamdaman mo. Number 2 disadvantage, mas madaling masira yung kanyang rim. Yan. Syempre dahil manipis yung kanyang sidewall, kapag ka ikaw ay nakatama ng malaking bato o di kaya malalim na lubak na mas malalim pa sa nipis ng kanyang sidewall, ay maaaring ikabengkong nun guys. So sayang naman, bis na gulong lang yung problema, pati tuloy rim problema na, di ba? Okay, next, mas mahal. Ayan. Ang low profile tire, ladies and gentlemen, ay sadyang mas mahal po yan. Hindi po yan kasi affordable na mga regular na tires na naka-design sa inyong sasakyan. Okay, syempre pang sporty ang dating, kaya mas mahal. At saka hindi naman kasi yan yung regular talaga na ginagamit ng
tauhan. So nagkakaroon lang ng ganung klase ng gulong ang isang sasakyan pag choice ng isang may-ari or ng isang driver ng sasakyan. Ibig sabihin, mag-boil down pa rin yan sa law of supply and demand. So kung mas marami ang bumibili ng low profile tires, dapat mas mura. Pero mas konti naman ang bumibili ikumpara natin sa mga regular tires na nakakabit na sa mga sasakyan. So mas mahal siya kumpara sa mga regular na tires. Next na disadvantage ay mas mabilis itong maubos. Okay? Ang low profile tire, since mas malaki yung kanyang friction surface, mas mabilis po siyang maubos. Ewan ko lang, no, kung sinong mga naka low profile tire dyan, anong comment nyo doon sa sinabi kong yon? Nabasa ko lang din Okay, so according sa aking mga nabasa online, mabilis daw maubos yung mga low profile tires. It's because lapat na lapat nga siya doon sa kalsada. According sa aking sariling experience, yung low profile tire, minsan pa lang ako nagpapalit mula nung binili ko yung sasakyan. So that is around 5 years ago. At ang kinabit namin guys na mga gulong ay mga Chinese tires, hindi yung mga branded tires na install ko, no? Pero yung kinabit naming Chinese tires, umabot siya hanggang ngayon. Hindi pa ako nagpapalit ngayon So mga susunod na araw pa lang ako magpapalit. Okay, so hindi ko alam kung totoo yung disadvantage na yun, no? Kasi usually naman talaga ang mga gulong ay naglalast lang siya mga 5 years. Take note, yung sasakyan namin na yun ay daily driven pa. Pero siguro may magandang resulta yung pagiging maayos, yung alignment ng sasakyan, ganun din pagiging balance ng gulong. Kasi lagi kong pinapa-align yung sasakyan, at least every year pinapa-align ko yung sasakyan and then yung kanyang mga gulong. At talagang pinapabalance ko yun guys, harap at saka sa likod. So siguro dahil dun sa pag-alaga ko, kaya nagtagal yung gulong ko na ganun, na 17 inches, no? Or talagang high quality lang talaga yung Chinese tire na nilagay ko. Ayaw, di ba? Mura naman ang binili ko, pero asawa ng Diyos, kahit minsan naman hindi naman ako tinirik ng mga gulong na yun, hindi naman ako sinabugan. Nakita ko ngayon expired na nga yung gulong, nababak-bak-bak na yung ibang mga rubber niya sa side at saka dun sa kanyang thread mismo, pero okay pa rin yung gulong, hindi pa rin siya sumasabog or whatever. Pero syempre hindi ko nahintayin na ganun. Next, mas madulas sa kalsada lalo na pag umuulan. Okay, so ito kasi guys, since medyo matigas siya at konti lang yung kanyang wall, manipis lang yung kanyang wall, mas nagiging madulas daw siya sa kalsada kasi hindi nga siya nagkakaroon ng mas magandang travel pagdating sa cushion niya or sa pagiging unan niya. Kaya nagiging mas matigas siya, so yung kanyang grip pagdating sa tag-ulan nagiging madulas, lalo na sa off-road, ano? So pag ang dinadaanan natin ay medyo maputik, may tendency siya na lumubog sa daan. Kaya nga yung mga off-roader na mga sasakyan, di ba, pag nag-off-road sila, lalo at may dadaanan silang mga putik, binabawasan nila yung hangin ng gulong nila, pinapababa nila, parang sa ganun mas dumami yung mas dumami yung contact surface, friction surface ng gulong dun sa daanan. Pero ito, since low profile yung tire natin, mas konti yung limitation niya. Kahit pababaan mo ng tire pressure, hindi kasing lapad or kasing haba ng contact surface ng regular tire ang mangyayari. So in short, mas magiging ineffective yung gulong na yon dun sa dadaanan na madulas kumpara sa mga regular tire. Last, panghuli, mas maingay. Yan. So dinig na dinig mo guys yung road noise mula sa iyong cabin ng sasakyan pag ang gamit mo ay low profile na tires. Okay? Testamento ako dyan, no? So napansin ko ngayon na
dinig na dinig mo yung ingay ng gulong habang ikaw ay nagta-travel doon sa kalsada. Given na yon. And kumpara ko naman sa mga sakyan na iba na gumagamit ng regular tires, mas tahimik nga siya, tsaka mas smooth pa. So yun yung mga advantage at disadvantage ng paggamit ng low profile na gulong. Ngayon, nasa inyo na yan kung ano yung inyong priority, kung inyo bang sa paggamit o pagbili ng low profile tire. Syempre, at the end of the day, tungkol lang naman yan sa ating choices, personalidad, kung ano yung preference natin. Kung gusto natin na medyo maporma, bili tayo ng low profile tires kasi gusto nyo lang, di ba? Gusto nyo lang i-please yung sarili ninyo. Gusto nyo lang masabi, wow, kotse ko yan, ito akong masusunod. Yes naman, wala namang problema yan. Sa video lang naman na ito ay dinidiscuss ko lang naman yung advantage at disadvantage na dalawa. Okay, kayo, ano ang inyong palagay? Anong inyong comment doon sa ating topic ngayon? Meron ba kayong share na experience nyo about sa topic natin ngayon? Pakisulat na lang po dyan sa ating comment section at aking sasagutin pagka meron akong susunod na time. Sa ngayon ay narito na ako sa aking workplace at ako'y magtatrabaho na. Thank you for watching again. Please watch our other videos para marami pa kayong matutunan sa ating channel, no? Pag meron kayong gustong i-share, type nyo lang po dyan sa comment section at pag-usapan natin sa susunod na video. Okay, so hanggang dito na lang muna. Bye. God bless. Keep safe.